Welcome back sa Topic Squad Podcast. Araw na naman ang topican kasama ang Topic Squad. Low Eclipse, Alamat, Jozu. Pagaling ka, Diles. Alam ko gusto mo rin sana makasama sa episode na to pero kami nang bahala. May tatlong camera angles ng CCTV na nakatutok sa guest natin ngayon. Meron tayo sa main door, meron tayo sa garahe, at meron tayo sa may kitchen. Walang takas. walang takas tong guest natin. Dahil ang guest natin ngayon ay alam ko meron tayong year-end, no? Year-end episode last year, no? Kung saan isa siya sa mga nabanggit natin na that time, sabi pa natin, underrated. Most underrated na rapper that time. Pero slowly nakikita ko parang pinang-headline na rin to sa mga nakita ko yung last na laban nila. And then sobrang solid lang na makasama natin. Isa sa mga I would say pinaka-consistent na rapper at consistently nasa liga from Halos Formula umpisa pa lang. Walang iba kundi si Master Batang Rebelde. Topic Squad, what's up? Sir. Kamusta kayo? Kamusta? Kamusta, bossing? Kamusta ang kamusta ang pag-station mo sa Ayos naman. Parang ka nasa CCTV control station. Kaya nga Kamusta ang buhay dyan? Ayos lang naman, all goods lang. Chill lang. Chill lang. May ano ka ba ngayon? May bago kang mamanmanan? Wala pa akong bagong mamanmanan yan. Wala pang pinapamanman si Boss Arik sa akin eh. Wala pa ba? Meron na, install ko ng CCTV yung bahay nila. Yun na. Dahil alam ko ngayon at the time of recording malapit nang lumabas yung bagong watchlist. So may paparating tayong event. Baka gulatin tayo ni Boss BR doon. Pero huling kita ko kay Boss BR ay Paus Ganay? Hindi, gubat siya. Gubat pala yun. Sorry, tama. Gubat. Gubat. Yung kay Cripply, no? Kay Cripply. Solid yan. Solid na labanan. Alam ko, tuwan-tuwa si Lowy Clips nung Tinakpan yung CCTV dun eh. Okay. Actually, yun nasa unang tanong ko. Ano pakiramdam mo nung tinakpan ka? Nung time na yon sa totoo lang, nung tinakpan ni Cripply yung ay bago niya takpan, parang naiinis na ako kasi magchuchok na siya eh. Parang ganun eh. Parang kinukutuban na. So, naiinis ako kasi ang ganda na ng palitan namin. Like, ba't kayong magchuchok sa round 3? Ang ganda na ng palitan natin. Parang naiinis-inis na ako. Tapos, ginagawa niya pa rin ng paraan. Tinakpan niya yung camera. Natawa na lang din ako. Ganun. Pero hindi ka naman ko, ayos. Hindi ka na bad trip na may binoklat siya doon sa gilid. Okay lang. Hindi. Parang yun nga eh. Basta sige, basta maitawid mo yung round mo ulit, okay na yan. Basta kasi nababad trip talaga ako nung malapit na siya mag-joke. Parang yun. Sabi, wag kang mag-joke na yun. Ay, sorry, pwede ba mag-ano? Pwede. Hindi ko mapigil. Yes, sir. Tawag dito, yun nga, pa-choke na siya. Parang doon ako nababad trip na, kasi sayang, ang ganda na ng palitan natin eh. Di ba? Kumbaga, mababawasan yung ganda ng battle kung ngayon ka pa mag-choke. Tapos buti nga, nagawa niya ng paraan. Niyawa ko kung planado niya ba yon or talagang purong kakulitan lang ni Cripply yun. Pero solid nun. Tapos pagbalik niya, parang walang nangyari. Sobrang normally, mga tao parang I don't know, parang isa siya sa may lisensyang gumawa nun in terms of tama. niya, no? Meron talaga. May lisensya siya sa mga ganun. So, kunyari, isipin mo si Looney gumawa na, no? Bigla nag-check ng notes. Maano yung crowd eh. Parang hindi eh. Hindi maano eh. Parang isa nga siya sa mga may lisensya talagang gumawa ng mga ganong bagay na tapos pagbalik niya parang ang yabang pa, no? Sabi mo kay battle mo kay pistolero. Kaya yung tao kaya yung tao nabuhay eh. Parang di tumingin sa kodigo Parang parehas din ata, siguro lang, parang as a fan din, no? Siguro parang parehas din kayo ng ramdaman ng mga tao.
Na parang, Nung lang, tsaka crowd mo mismo. choke, no? Tapos nung bumalik, sige, pwede na Sayang. yan. Tumingin ka man, pero Pwede tuloy na. yung battle. Ganda, Mas ganda. mabuti. No? Speaking of yung choke, no, na nabanggit ko na rin sa intro. Isa ka sa mga, I would say, pinaka-consistent talaga. I mean, in terms of delivering, itong pagiging choker, ay hindi ba pagiging choker, itong pag-choke, minsan di maiwasan yan eh. Parang may times na Totoo. makakalimot kung ano man pwede mangyari. Pero napansin namin sa mga medyo mas matatagal na sa liga, ang gagaling yung magpasok ng adlib eh. Yung mga, hindi, sasalbahin Yun. ko yan. Yung sa'yo, saan nagbumula sa tingin mo, saan galing saan mo i-attribute yung skill mo na yan? Siguro, nakuha ko siya dahil sa kung paano ako bumatel dati, yung may beat pa talaga yung freestyle. Yung ganun ako bumatel dati, na alba, pag yung kalabang ko biglang nagkamot ng ulo, masisingitan ko kagad yun ang linya na ganyan. Kaya ganun. Kaya minsan nangyayari sa battle, adrenaline ko na parang ganun, na biglang may gusto akong ipasok. Sige, try ko nga to. Tapos yun, bigla ko na lang. Kaya minsan naiinis ako kasi hindi yun kasama sa practice eh. Okay. Di ba? Kumbaga, sayang yung pinractice ko. Paano kung pumalpak? Yun nga, sabi nga ni Boss Arik, siya, hit or miss. Yung ganun. Tama. Pero yung tingin ko, kaya ko lang siya nagagawa dahil sanay akong bumatel ng ganun dati. Experience pa rin, no? Para experience sino nakausap natin dati na si M-Zite, no? Si M-Zite. Oo, si M-Zite. So, tinanong kasi namin siya na siya rin, magaling siya yung rebut, yung mag-freestyle, biglaan. Tapos sabi niya, ang rebuttal, parang hindi siya sa pagalingan mag-rap or something. Experience eh. Kung gaano karami yung kaya mong hugutan, doon siya lalabas eh. No? So, parang lalong lumalakas yung point na yun sa sinasabi ni Boss BR na ito yung nasanay akong ganito eh. Kahit anong gawin mo dyan, papansinin ko yan, ipapasok ko sa rhymes ko. Galing lang. No? Anong masasabi mo anong reaction mo nung kumbaga parang dinadub ka na as pinaka-underrated na battle? Anong feeling mo naman? Parang hindi ko nga alam kung compliment ba yun o pero tingin ko compliment naman siya. Nabasa ko lang din yun sa mga comment dati. Tapos sinimulan kong mag-post niya, nag-hashtag ako ng underrated king dati, yung mga ganun. Parang sinakyan ko lang din. Tapos sinasabi na nga underrated. Ganun. Pero para sa akin, feeling ko may pagka-underrated nga talaga eh. Parang ganun eh. Parang feeling ko may mga battle ako na deserve ng mas maraming views. Pero kumbaga, kasalanan ko na din yun kung hindi ko talaga ma-market yung sarili ko na ganun eh. Parang pagkukulang ko na rin siya talaga. Sobrang humble ni Boss BR. Pero mamaya daan natin yung mga battle na yan. Kasi sige. Kung nanonood ka, meron kaming section talaga para sa mga battles na i-recommend for you, no? Pero dito tuloy muna natin yung usapan. Ano sa tingin mo yung sige, pahapyawan lang natin ng konti. Isang example ng battle na feeling mo ganda ng ginawa ko dito eh, pero hindi ito yung masyadong na pag-usapan eh. Kay feeling ko kay Icarus yun. Feeling ko ganun. Kay Icarus kapwa Cavite yan maganda yung ginawa ko doon. Madami pa kay Aklas. Pero parang yung nag-pop up talaga sa akin yung kay Icarus. Parang yun talaga. Shoutout kay Icarus, no? Nakakasabay ko dati sa bus yan alam ko kasi, hindi ko alam kung nakatambay ka doon, pero may shop sa Noveleta, yung Good Vibes. Yun. So, nakapunta ako doon dati. Ayun, alam ko, doon sila Icarus tumatambay minsan. Madalas sila doon. Ayos. So, old school. Go. Pag nag-spike ng 2,000 yung views nung Icarus versus Batang Rebelde, mamaya kami yun, Boss Arik. May ambag na kami sa liga. Joke. Yun na yun. Nanumbat biglang tumaas yung views, no? Akala ko may tatanong kayo. Baka may tanong kayo, tuloy mo na. Mukha si Loy Clips may hinahandang tanong kanina, pumipila siya eh. Hindi, yun nga, kasi yung napag-usapan nga na medyo matagal na sa liga. Hindi naman medyo, but feeling ko matagal nga pala. Matagal na talaga. Diba?
2011 tama ba? So parang 1 year lang 12. kasi 2010 ang flip to. 11, 12 ganun. 11, 12 nasa ano. So parang on your part ba parang hindi siya ano yung nagpatagal sa in a way na parang yun nga again ang daming isabuhay ano mo first round exit ba or yun nga hindi naka ano agad tapos up until now parang uy ano pa rin consistent parang iba yung storyline mo on that thing so ano sa tingin mo yung ano sobrang ano ba lalim talaga ng pagmamahal mo sa battle rap or ano yung hugot mo Oo, dun sobra. first Sobra ng ano. Kasi kung iba yung nasa katayuan ko ngayon, feeling ko matagal na silang umayaw kung ganun Kaya yun nga, yung speaking of isa buhay, parang ang pinakapagkakamali ko pa talagang nagawa, yung pagsali ko sa isa buhay. Kasi hindi talaga ako bumabattle para manalo yung ganun. Hindi yun yung mentality ko Kumbaga, hindi naman siya mali. Hindi naman siya mali, pero hindi siya magandang dalin pag sasali ka ng tournament na gusto mo lang i-enjoy. Kasi lahat doon, papatayin ka talaga ng mga yun Ako, talagang yun, nun. Kumbaga, parang natalo ako nung una, tapos sabi ko, hindi, sige, baka nagpabaya lang ako ng konti. Pangalawa, talo na naman. Tapos yung kay Plasma, doon ko na talaga na-realize na, kumbaga medyo mahirap din siyang tanggapin para sa akin na parang wala, hindi talaga ako para dyan. Kasi hindi talaga ako bumabattle para manalo Yun, tapos mula nun, pag nag-i-invite si Arik, sali kayo sa buhay ginto, tumatanggi ako. Okay. So yun, talagang sinabi, ibibigay ko na lang sa mas gutom sa tournament kaysa sa akin, di ba? Yun, ganun siya. Gandang... Ang astig lang din nun kasi ano di ba, parang at least na experience mo yung kasi yun yung one thing to ano to feel na parang yung decision natin minsan na dadaan sa ano talaga pag na-experience natin isang bagay like yun nga hindi mo masasabi na hindi ka pang isa buhay kung hindi mo na try talaga parang gano'n. So ang ganda parang, lang isipin nun na siguro yun, kaya din siguro ako tumagal, pinili ko yung yung para sa akin. Kasi kung sumali ako ng isa buhay, baka lalo lang nadagdagan yung, kumbaga yung frustrations ko. So, hindi na, doon na lang ako sa ma-enjoy ko. Kasi iba yung pakiramdam pag talo ka sa tournament kaysa yung talo ka sa sa regular na battle lang Oo, ganoon. Sa may feeling na tanggal ka na sa tournament. May ganung laglag ka, no? tanggal ka na may dagdag parang na. may ganun. Oo. Ano? May ano rin pala may ganung yun, feeling sa tournament Na kahit nasa liga ka pa, pero may feeling na tanggal ka na. ilang beses ka natanggal, no? Parang ganun. Oo, yun. Ganun yung ano niya sa akin. Ganda ng nabanggit ni BR, no? Awareness, kailangan mo rin ng awareness I mean, totoo. Sa mga, hindi lang sa rapper, pero sabihin natin, sa mga karamihan ng tao, pero madalas, may pride di ba? May pride na kasama Totoo. na ang hirap rin sabihin sa sarili mo na hindi ako para dito. Pero kailangan mo matanggap para mas makapag-move on ka sa ibang kasi kailangan mo gawin. Kung titignan ngayon, mas maganda yung mga performance ko sa non-tournament talaga. Kesa pag nasa tournament, mas maganda yung mga battles ko sa non-tournament. Yun. Pero, pansin ko lang skill showcase ka talaga kapag battle, hindi siya for winning. Kumbaga, ito na ako ngayon, papakita sa inyo. Kung ano lang yung trip kong gawin, sabihin, kung ano yung masulat ko, yun talaga yun. Kumbaga, hindi talaga siya para manalo Kaya makikita nyo ako madalas, tumatawa ako sa round ng kalabang ko. Ini-enjoy mo ako lang, sa round ng kalabang. Kasi pag ganun, parang fan din ako Parang part din ako ng crowd kapag nag-i-speak na yung kalabang ko Tapos parang ginalingan niya. Ito, nakakakilig para sa akin yun Parang, sige, buhos mo na lahat. Ano mo na. Di ba? Saka in the zone ka mag-rebut din pag non-tournament. Parang iba yung mga rebuttals napansin parang ko rin lang din parang ngayon lang din ako nagre-rebat ng mga kasi ngayon sinasabi ko na yung mga naiisip ko. Dati kasi automatic kasi yun sa amin na pag may magre-register na rebat talaga Kaso ako pag feeling ko kasi yung hindi siya papasok, hindi ko na sinasabi kahit meron akong rebuttal na naisip. Pero ngayon sinusugal ko na kasi siya Sinusugal ko na siya ngayon Tapos yun parang okay naman. Parang mas malaya ka ngayon sa Galing. Sundutan ko lang bago bago tayo mag-move to a different topic. Kasi maganda yung napag-usapan natin about self-awareness. Tapos yun din yung sabi mo kanina, napaka-humble nito ni Sir BR.
Pero ang tawag dito, totoo no, ngayon do you feel na kailangan mo talagang i-market yung kasi parang big market, parang big league na yung flip top Totoo. ngayon eh. Do you feel na Oo. kailangan mo na talagang i-market yung sarili mo? Na Parang 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 dati parang na-realize walang ko din sa pansinan. ganun. Oo, Go kasi ahead, go ahead. kung dati, kaya ngayon nagpo-post ako ng mga clips ko yung sa mga clips ko sa battles ko, nagpo-post ako sa Facebook ko kasi isa yun sa paraan para i-market yung sarili ko. Yung parang ganun, para, ay, ito pala, may ina-upload pala siyang ganito. Okay, sinabi niya pala tong 4 bars na to. Yun, ganun lang. Kasi dati, ginagawa ko, puro Call of Duty dati. Yung mga pinopost ko sa Facebook, puro nagla-live ako ng Call of Duty Mobile. Anak, sabi ko, ano ba naman yung pinaggagawa ko dati? Imbis na dati ko pa sinimulan tong pag-upload ng mga clips ko, di sana mas nakakuha ko ng konting attention pa sana, di ba? Four Meron fingers akong ka pa ba makulit na dati? example dyan eh. Oo, 4 fingers ako. Ano pa nga ako eh. Hindi ako 4 na thumb eh. Ito yung gamit ko eh. Ito, pag ganyan. Hirap nun Talagang minaster ko yun nung quarantine. Sabihin ko lang na yung parang sumasali pa ako ng mga tournament dati sa Call of Duty Mobile. Sumahid quest pa pala. Doon, nakakalampas ako ng round 1 doon eh. Uy, free angle daw kay boss VR. Umaabot ako ng finals doon eh. Yan. Binuhos eh. No? Hindi, sasabihin ko lang sana na may magandang example ka nung kailangan mo talagang i-market yung sarili mo nung pinost mo yung kita nyo, parang 10 views per. Yeah. Kumbaga, siya marketing plan niya naisip ko na. Tapos, gumana naman siya kahit Gumana, oo. Gumana siya. After nun, di ba? Parang naging, okay known na yung CCTV. Tapos, di ko rin alam talaga ba't ganun yung naging camera nung unang upload eh. Parang, tapos chinek ko, labo nga. Ewan ko ano nangyari sa camera ng cellphone ko nun. Tapos yun, pinanindigan ko na, CCTV. Sige, yan na, CCTV reaction. Pinanindigan na rin natin. So kung napapansin nyo, meron tayo mga nasa screen ngayon. Special pala to eh. At ang CCTV interview. Then, since na open na rin ni Boss, BR ang CCTV review, something. Yun, since isingit mo na lang din, ano yung parang nagbigay sa'yo ng yun ba yung dahilan din na need ko nga i-push na ulit yung i-market yung sarili ko, or parang before parang ka na lang din nagre-review ka na on yourself na parang bigla mo na lang siyang na-record, or may napanood ka bang battle rapper din na nagre-review before, parang gano'n? Parang paano ko ba siya Kasi bago matapos tong taon, bumili ako ng isang extrang phone pa. So, dalawa yung phone ko. Sabi, ano ang gagawin ko dito sa dalawang phone? Sige, gawa na lang ako ng ng reaction video. Kasi yun nga, feeling ko maganda rin siyang paraan para ma-market yung sarili mo na parang ibang naman siya sa crowd eh. Para, okay, nagre-review din pala siya. So, sige nga, sabay nating panoorin tong battle na to, yung ganun. Yun, parang din siya, kasama din sa marketing strategy na yun nga, para ma-market yung sarili mo na. Kumbaga, hindi ka lang bumabattle, nagre-review ka din. Tapos, tama din, napanood ko din sila, sila Saki, sila Jonas, yan. Mga review nila, solid din. Si Jonas na, ilang beses mo ulit tinalo? Jonas, no? Pare ko, solid yan si pare ko. Tingin sa mga close ko. Tiga Cavite rin yun, ha? Huwag mo kaming inaanap dito, low. Hindi. Ano lang. Solid yan si Boss Jonas. Solid yan. Solid. Balikan ko na to. Ito na. Naalala ko na. So, nabanggit mo kanina na sumusugal ka sa rebuttal ngayon. Kumbaga mas may pumapasok sa isip mo. Tapos, sasabihin mo na siya. Dati, fini-filter out mo pa di ba? Dati. Sige. Dati, fini-filter out mo pa. Isa sa mga paborito namin na dinala mo sa game na parang may toss-up kami last year kung ano yung talagang sasabihin namin na rebut game of the year. Yung ginawa mo kay Manda Baliw. Yung trap na yon. Alam ko ano yun. Syempre sinabi mo na nga kumbaga planado mo yon or
on the spot yun? Or Ah, paano ginawa yun? ano siya eh, yung ano kasing yun, floating angle lang siya sa battle namin. Kumbaga, mm, paano ba to? Kumbaga, kasama na siya sa notes ko, angle siya, nandi-distract pala to madala. Pero hindi ko siya nalagyan ng katawan, kumbaga, Okay. wala siyang kung 2 bar setup ba, kung 4 bar setup. Tapos, yung nagbuo ako ng rounds ay, ano tawag dito? Kumbaga, sakto na yung tatlong 32. So, hindi ko na siya maipasok. Tapos parang di ko rin Mm. alam kung maganda siyang ipasok ng wala lang. Ah. Alam mo yun? Tapos yun, nagkataon lang talaga, parang sinadya lang ng universe na magkamali ako para ma-showcase ko yung kaya kong gawin. Although Oo. hindi naman ako nagkamali talaga kasi yun nga yung nagkaroon kami ng parehong linya ni Bagsik Okay, okay. nung mismong gabing yon yung oxygen, Oo, oo. yung oxygen na wordplay. Nung mismong gabing yon nagkaroon kami ng parehong linya ni Bagsik. Tapos parang Mm. nagkausap kami, parang ano nasulat ko din yung oxygen. Tapos sabi ni Bagsik, bakit? Sabi niya, hindi kasi Jen yung Jen yung pangalan ng girlfriend ni Mande. Mm. Ganun ba? Sa akin kasi yung Jen, gawa-gawa ko lang eh. Ganon kalupit si Bagsik. Ganon siya kalupit. Yun. Tapos, inisipan ko na siya agad ng ng pantapal nga, 'di ba? Yung nagaya ba kay Bagsik, fake na kwento 'yan. Yung angle niya, yung angle ko totoo, yung sa kanya imbento lang. Ngayon, Kailan mo nawala ginawa yung yun? Before ka sumampa? nung mismong battle. Oh, nung mismong battle. Sa mismong Okay. battle ko na siya ginawa. Yung kung ano balikan niyo yun, yun nga yung fake na kwento 'yan. Yung angle niya, yung angle ko totoo sa kanya, imbento lang. Tapos Mm. dapat ang ano, ang ender ko noon na 4 lines, ang karime nun yung oxygen, yung naubusan ng hangin. Huwag ka nang Ah, umasa na palarin. Ngayon, dahil napalitan ng fake na kwento yan, hindi ko na mahanap yung palarin sa utak ko, yung ulo ah, nung last 4 bars ko. okay. Tapos Grabe. yun, yun nga, tulad nga nung sabi ko kanina, di ba, na kapag yung kabattle ko nagkamot sa ulo, magagawa ko ng paraan yung ganun. Nag-kick in siya dun sa battle na yun na parang sumayaw siya, tapos biglang nag-register sa utak ko, ay, may angle ka dyan, may floating angle ka dyan, Pucha, ibanat mo. okay. Okay. Yun. Solid. Tapos yun. So, Pero siya, ano na siya, punchline na talaga siya. okay, okay, Parang okay. ganun, floating na ano lang siya, floating na angle. Pero walang katawan, hindi siya 2 lines, hindi siya 4 bars. Basta punchline lang siyang dalawa. Syempre, yung mga rapper, ang bilis magtugma niyan pag Mm, kinakailangan mm. talaga. So, So yung yun, tugma nangyari, naka-ready? parang, Hindi. walang Hindi reading rin. tugma doon. Pucha, ang Kaya tamo ganda nun. yung tugma nga nun, technic part, tas technical. Oo, Isang oo. ano lang yung, Oo, isa lang yung oo. binago, di ba? Tas yung brother counter, di ba? Walang kaano-ano yung mga, Oo. mabilisang tugma lang talaga. Yun siya. Damn! Kumbaga, Topik yun, malupit. topik yun. Talagang nalupitan ako sa sarili ko noon. Parang, Oo. nagawa ko yan. Parang ano kasi, parang sinadya nga ng universe na, sige, Mm. bibigyan kita ng isang pagkakataon, showcase mo yung kaya mong gawin. Oo. Yun siya. Saka Ganda. Kumbaga parang parang siyang hindi naman siya written pero hindi rin siya freestyle, kumbaga half-half siya. Oo nga. Kaya ganun yung epekto sa tao na akala nila written pero hindi, parang freestyle lang di ba? May ganung impact. Ganun kasi siya nagawa. Hindi talaga sinasadya yun. Parang kasi ako wala nga akong kaplano-plano pag sa battle ko eh. Ah, 'Di ah, ba? ah, ah. Pumupunta nga ako sa battle ng walang round 3 eh. Tapos sasabihin pa nila planado yon. Hindi planado yon. Okay. Wala talaga siya sa plano. Nangyari lang yon dahil talaga doon sa oxygen ni Bagsik dahil sa nagkaparehas kami ng linya. Yung epekto nung kay Manda Baliw, no? Parang, di ba, parang after niya sumayaw, tapos binigyan mo ng ganon. Sabi ko, shit, uh, kung ako yun, parang yung hiya ko sa sarili ko. And that, time na, lakas na counter nga mm. agad. Pero yun nga, nasabi ko naman siya yun nga, dahil lang yun sa yung nagkapareho kami ng linya talaga ni Bagsik na oxygen. Kasi kung di Mm. nangyari yun, or kung di ko napanood, kaso judge pa ako ng battle na yun yata. Kaya mapapanood ko talaga. Oo. Tsaka unang battle siya nung gabi kaya mapapanood mo talaga eh. Pucha, no? So, sa crisis Yun, talaga balikan may nyo yan. opportunity, no? Kaya, talaga, parang yung instinct lang ba na
kung saan ako galing dati, yung era ng battle dati. Yung mga freestyle, yun. Parang nag-kick in lang siya Galing. doon. Sayang wala si Diiles, no? Kasi ano niya yun boto niya yun Favorite. sa Rebuttal of Uh, the Year. Tapos mm, kami parang iniisip namin, parang sabi nga namin, ito yung gusto namin parang hinahanap namin minsan na format ng rebuttal na parang nakahalo na sa sulat. Kumbaga na planado na. Tapos ngayon namin mm. nalalaman, pucha, di Oo, rin pala planado yan. hindi Oo, siya di ba? planado. Kumbaga instinct lang talaga. Parang bigla ka lang din humugot ng, Mm. di ko pa to Kasi dati, nilagay. ganun din ako bumattle dati talaga nung nauso na Mm. tong mga flip-top battle, Ah, yung wala nang beat, a cappella na. Dati, ang ginagawa ko naman, nagbabaon ako ng konting sulat. Halimbawa, ah, yung makakalaban ko, maitim, sige, paghahanda, ah, hahanda ako ng mga ilang linya niyan para kung doon sa one day tournament na yon may ganun, may linya na ako agad. So, okay, yun. okay, okay. Mm. So, sanay talaga akong magpasok ng mga ano. Pero nung dito, mas mahirap yung ano eh. Dati kasi ginagawa ko, freestyle battle, magpapasok ka ng konting written. Ang dali niyang gawin kasi pagpasok mo ng written mo, balik ka na sa freestyle. Hindi tulad ng Mm. pag written, papasukan mo ng freestyle, mawawala ka dun sa format mo eh, yung sa Oo, pinractice tama, mo. tama. Oh, yun. Oo nga, no? Magkaiba. Dalawang factor na. Experience din talaga. Oo. Yun din sabi ni Totoo, M-Site, experience. hindi mo Kusa matatalo na siya eh. sa, 'di ba? Hindi mo matatalo sa freestylean or sa rebuttals yung mas maraming experience. Totoo, 'Di ba? totoo. Tapos sa iyo naghalo pa yung preparation at saka luck, 'di ba? 'Di ba sabi nila when Mm, preparation meets luck, sobrang lakas talaga mm, nun. mm. And yun, tuloy lang din natin siguro doon. Go. Napansin mo ba na parang in a way, naging meta ngayon yun? For example, si Sayad, may ganun siyang setup kay Kalip Ah, sa, ah. Kram. sa tendencies ni Leaf Cram. Mm. Ano pa bang mga battle yung may mga ganun lately? Yung mga trap. Parang parang may mga Ah, trap ah. na ngayon, di ba? Sa tingin mo ba, ikaw yung nag-cause nung ganung Mm, semi-meta siya ngayon eh. ano eh, parang mahirap sabihin na ako kasi kumbaga hindi ko naman siya talaga plano. Kumbaga, isang beses ko Ah, pa nga lang din siya nagagawa eh, di ba? Pero kung naka-inspire man sa iba, edi okay, di ba? Kung ano, mm. kung naka-inspire man sa iba. Kaso ang hirap talaga niyang gawin kasi kaya yung kay Sayad, grabe, naulol ako nung narinig Oo ko nga yun ah. eh. Kasi yun planado yun eh, Yo, hindi chamba planado. yun eh, Oo. di Ah. ba? Planado Eh, yun. Yung sa akin, medyo may halong swerte pa yun eh. galing. Mm. Yung kay Sayad, planado talaga. Kumbaga, nabasa niya talaga si Litram nung isang buwan. Nabasa niya na, ano, may possibilities na gawin talaga siya ni Litram. Tsaka alam niya kung Grabe, anong grabe yun. linya, no? Oo, Kung totoo, saan totoo. kakagat. Sobrang, Kasi sa sobrang Mm. daming pwedeng imak din naman ni Lip Cram doon sa me, Oo, no? kasi yung isang round, 32 lines yun eh. Tapos Oo yun nga. talaga yung napili, di Oo. ba? Ni Galing. Litram. Kaya sobrang grabe solid din nung yun. ginawa ni Sayad nun. Kumbaga, Mm. nabasa, na-check niya talaga si Lip. Pero yun Solid. nga, minsan hindi siya enough para ipanalo ka eh. Pero Mm. mag-iiwan Mm. siya ng ano talaga. Mag-iiwan talaga siya Tumatak. ng marka. Mm. Oo, Oo. mag-iiwan talaga siya. Galing. Sige, last for me sa in terms of rebuttals. Bukod naman kasi diyan, although yan yung isa sa mga tumatak. At tumatak ka rin naman sa mga iba pang notable rebuttal. Um, alin naman yung paano ka naman nakakatuloy kapag rebuttal mo sumablay? Kasi ang consistent mo mag-perform eh. Pero parang may mga Mm, tao na mm, kapag hindi pumasok. Tapos makikita mo na uga oo, sila. Pero sa'yo parang, mm, okay, tuloy lang tayo. Saan mo naman mm. na ano yan? Parang paano mo hinuhugot yung ganong klaseng confidence at Ano yun? consistency? Oo. O siguro, kumbaga, survival mode ka na lang din nun pag ganun. Kasi pag yung nadala ka din sa dry na reaction ng tao, Mm. madadrag din talaga eh, pwedeng makalimot ka. Yun din talaga yung iniiwasan ko dati, kaya hindi ako masyadong nagre-rebat na Mm. yun yung iniiwasan ko. Kasi sa totoo lang, ano talaga akong tao eh, mahihain talaga ako eh. Kaya pag merong akong mga sumasablay na linya dati, parang nakaka-apekto talaga siya sa performance mo. Kaya yun, Mm. dati iniiwasan ko siya. Pero ngayon, ito na, kumbaga sinusubukan ko ng isugal yung mga naisip kong rebat na tingin ko naman ay papasok. Yun. Mm.
Ah, ang iba rin yung ano, no? Iba rin yung pagtanggap. I mean, maririnig mo kunyari yung kay Mandan, isang lugar yun, TIU, di ba? TIU. TIU. Kumbaga, kung ikukumpara mo sa mga dati na nasa loob ng bar, mas kung sumablay yung rebat mo doon, mas ramdam no? Pag alam mo yun, talagang Mas nag-silence ramdam. yung ganong kalaking Oo. lugar, tapos shit, di Totoo yun. Tapos pumasok. biglang may matatabig na baso yung kakalansay. Lalong, Ang awkward lalo eh. oo, sobrang awkward din. Damn. Grabe ako nga, no? Iba rin yung, Good. Mababawasan talaga yung momentum pag hmm. ganun. Pag nagrebat ka. May, Parang ay sige, hindi go. tumalab. Yun nga, Hmm. yung parang pag hindi tumalab, kumbaga, isang malaking ano yun eh. Isang malaking sablay talaga na makaka-apekto talaga sa momentum mo. Yun. Hmm. Yun lang. Sige. May in terms of momentum na nabanggit mo yung salita, may naalala ko. Meron kami mga nakausap na mga rapper na meron nga isa sinabi niya, nung umalis ako, parang nung nag-break ako, sinusubukan ko ng kalimutan talaga yung battle rap, yung mismong Hmm. ginagawa ko. Tapos sabi niya, pero hindi, ito, na. Hindi ko pa masabi yung pangalan kasi hindi pa na na-upload Hmm. Pero sabi niya, para kung para daw siyang may kulang na parang, Hmm. parang gumamela sa gitna na, ano sabi niya? Gumamela sa gitna Ng mga lilis. ng mga lili, para gano'n, kung hindi kompleto. Ikaw ba sa tagal ng tinakbo na ng career mo, may time na ba na inisip mo, baka oras ng hindi ko na to ituloy? Siguro nung time lang nung pinagpahinga ako ni Boss Arik ng halos 2 years yun eh. Mhm. Parang 2 years. Nung first year, parang okay lang. Sabi ko, sige, baka bigyan pa ako nito. Pero nung second year na, parang naisip ko, ay, baka na ako, baka irrelevant na ako, ganyan. Mhm. Mhm. Kasi wala din ako masyadong ginagawa nun eh. Nagsusulat-sulat ako konti kanta. Kumbaga, hindi ko rin inaasikaso yung pagiging rapper ko talaga kasi may day job ako nun. Kaya hindi ko Mhm. rin maasikaso yung pagiging rapper ko na sana nung time na yon nag-ipon muna ako ng kanta, di ba? Pero Mhm. yun nga, parang yun, nung break lang na yun, yung 2 year, nung second year na nung wala pa akong battle, parang, ay, baka 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 Mhm. hindi na talaga Mhm. pwede. Pero syempre, deep inside, gusto mo. Kumbaga, purpose mo na siya eh. Kumbaga, Mhm. kaya mahirap. Kaya yung sinabi nung isang battle rapper na hindi niya mabitawan. Kasi purpose mo na yun eh. Mhm. Kumbaga, part na talaga siya ng kaluluwa mo eh. Kumbaga, Mhm. wala ka nang magagawa. Kahit iwasan mo ng iwasan, hahatakin ka niya ng hahatakin. Yun. Galing, no? Parang part na ng, kumbaga parang kasing Mm, normal na sa inyo. totoo. Ewan ko kung ganito, kasi Mm, meron akong kilala na gym rat talaga siya. Na kung mm, may time na tumigil siya mag-gym, di niya, parang may kulang sa ginagawa niya. So totoo. baka sa Ganun, inyo ganun ba talaga. parang ang hirap na bang i-imagine sarili mo na gigising ka na walang rhyme? Alam mo ba yun? Totoo. Kasi minsan, hindi mo rin, minsan naglalakad-lakad ka lang sa labas, bigla kang may maiisip na rhyme na, paano kaya pag nakalabang ko si ganito? Yung mga ganun-ganon. Ang dami kong ganun nung time na wala akong battle, yung ang halos 2 taon. Tapos Mm-mm. puro lang ako day job, trabaho lang ako ng trabaho nun. Habang nasa trabaho ko, iniisip ko, paano kaya makalaban ko si Ginto, no? Siguro ito sabihin ko sa kanya. Ah. Yung mga ganun. Sino una mo nakalaban pagbalik mo? Si Akata, Quarantine. Yun, tuwan-tuwa ako Quarantine. nun nung kinata ko Comeback ni mo boss. din pala yun. Comeback ko din siya after 2 years din. Ang huling battle ko sa isa buhay, yung kay Plasma pa. Tapos Mm. parang doon, body bag na ako, tapos ang tagal ko pang walang laban. Sabi ko, baka hindi talaga nagustuhan ni Boss Arik yung huling performance. Sabi ko nun, Oo. baka irrelevant na talaga ako. Kasi ang tagal kong Tapos parang ano pa ako nun eh, nag-chat pa ako kay Boss Arik na isang beses tinry ko lang na, boss, baka pwedeng ng laban. Mm. Tapos parang hindi niya ako na-replyan. Si Boss Arik, ganun yun eh. Pag wala talaga sa plano niya, hindi mo talaga mahihilot yun. Oo. Yun. Pero tingin ko, basta din ni Boss Arik, yun ang magaling kay Boss Arik na tingin ko pinagpahinga niya talaga ako ng ganun kasi parang nakikita niya na hindi ako masyadong nag improve yung Mm. mga time na yun. Kumbaga, consistent ka lang sa ginto pero hindi umaangat. So Oo. yun, pinagpahinga niya muna siguro ako. Kasi yun nga, nung comeback ko kay kay Akata.
Kaya Tapos ka di pa man. sinabi na Akata pala pangalan. Kaya yung sulat ko nun, puro Nico eh. Talaga? Hindi Oo, sinabi. So, hindi nung sinabi. Doon na sinabi lang, niya hindi, sa'yo, kahit, Nico kasi pa yung kahit sinabi mismong niya? si Boss Arik, o kahit kay Boss Arik, Nico pa lang, doon lang din sa mismong battle sinabi na, ay, Akata na daw gagamitin niya. Yung sulat ko, puro Nico. Hirap i-rhyme nun. Or Hindi. O. Yun na mahihilot yun eh. Parang parang doon ko lang din nga na-realize. Kasi ako madalas pag nanonood, ang panonood ko ng flip top, mas marami yung nakikinig lang ako na Kasi either nagda-drive ka Totoo, eh. totoo. pero ito pandemic to eh. Tas parang during pandemic, Marami kang yung time. phone nandun lang siya sa microwave, ganyan. Tas, Oo. si Nico. Pagtingin ko, hindi man si Nico to ha. Ah. Ang tagal ko na-realize na yung Akata at saka si Nico, isa lang. Tsaka Totoo. kasi yung itsura Ganun niya nga pa yung doon, di ba? nangyari. Mukhang hippie. Oo. Ganun. Parang iba na ibang itsura na ni nun eh. Parang ibang tao talaga siya. Tinang problema ka sa mga rhymes mo nun. Ang layo nga naman ng Nico sa Oo. Kaso inisip ko, wala na. Sige, Nico na deliver lang. na lang. Oo. Kumbaga, doon naman sa small room, alam naman nila na si Yeah. Nico yun eh. Oo nga no. Buti nga rin pala. Okay na rin pala, no, small room. Pero hindi ka Oo, naman, small room. kumbaga, hindi mo ba naramdaman na comeback ko nga, tapos putya, purnada pa kasi pagkakita mo lang Oo, kalaban mo. parang may ganon. Sa mismong moment na yon, tayo na sa butahe yata. Oo. Kasi si Boss Arik, di niya din alam nga na Akata yung gagamitin eh. Doon lang Oo. mismo, nung battle na, nung nagpapakilala na, nung nag-uusap na kami, nagto-toin toss, biglang humirit si Nico ng, boss, Akata na pala gagamitin ko agad. Talagang, as in, Oo, rekta sa doon lang battle. talaga mismo. Oo, hindi rin alam ni Boss Arik Nag-change ng talaga. IGN. Kaya sabi niya, ayun, BR, Akata daw gamitin niya. sa mismong anong yan. Wala na akong nagawa. Sige, kilala naman na Nico to eh. Okay na yan. First battle pa lang naman eh. Bilang Buti na Akata lang eh. din Okay naging lang. small Oo. room, no? Buti na lang small room. Yan. Nag-semi 1 minutes pala si Nico nun, si Akata. Naglabas ng extra name. Ay, grabe. Biglang inibe eh. Ay, grabe experience yan. Isipin mo, 2 years ka nagpahinga, no? Alam mo yun? Ano ba yan? Ganun. Parang ganadong-ganado ka ba no? Pagbalik mo na, ito ganado na, ako binigyan nun. ako Ganado ako battle. nun. Oh. Tapos parang si Nico pa nga yung binigay, parang okay din kasi parang alam ko na magpupukuan din kasi tropa din kami nun eh. So, ganun. Na wala kaming shit sa isa't isa. So, alam ko magiging maganda lang yung energy ng battle. Tapos nung nando na, Akata daw gamitin niya. Imbis na nagawan ko sana ng ibang, di ba? Kumbaga, nagawan ko sana ng ibang angle. Kaso wala na. May sundot ako na tanong. Din. Yes, Speaking of, since topic tayo ng matagal nagpahinga, tas comeback. Ano naman yung thoughts mo na ikaw ang tumanggap sa nagpahingang Tipsy D? Sa totoo lang, kasi naramdaman mo eh. Yeah. Oo, kasi comeback siya eh. So, naramdaman ko talaga, matindi tong gagawin ni Tipsy na to. Pero yun nga, alam naman natin nangyari, medyo may ring rust. Pero hindi naman sa sulat eh. Kumbaga sa stage lang siya naninibago. Pero yun kasi, hindi ko na siya masyadong inintindi na si Tipsy D yung kalaban ko eh. Kasi the more na intindihin kong si Tipsy D yung kalaban ko, feeling ko mas lalo ako mapipressure. So yun, parang inano ko na lang yung sarili ko kung paano ko siya susulatan. Hindi kung ano yung mga pwede kong silipin talaga sa kanya. Kung tutusin, hindi ko talaga siya, hindi ko siya yung talagang sinuri, hindi ko siya pinanood araw-araw. Kumbaga hinayaan ko lang kung ano yung masulat ko sa kanya. Yung ganun. Tapos yun nga, comeback nga ni Tipsy D. Nung gabing yung kalaban ko, siya tsaka lahat ng tao eh. Tama. No? Oo. Kumbaga doon ko lang na-realize nung pero ang sayang experience nun, Solid. Kasi comeback talaga ni Tipsy D, wala talaga tayong magagawa doon. Kahit ako, natuwa ako sa comeback niya eh. Ang problema lang, ako yung kalaban niya, yun. Nilabasan ka ng chainsaw Yun ang sasabihin nahati ko. ako pa lengthwise eh. Pag feeling ko nahati ikaw yung ako perfectong
tatanggap ng chainsaw. Gawa ng VR yun eh. Parang feeling ko, ikaw yung perfectong tatanggap nun. Kaya Totoo. solid din. Pero props kay Tipsy kasi naisip niya yun. Kumbaga, Yung naisip niyang yung ikabit. hiyaw Ako, ko doon never ko siya na ano eh. Ay, Ano yun, sir? go ahead. Hindi, yun lang. Yung parang hindi ko lang din naisip na kaya niyang ikabit yung VR sa chainsaw nga. Yun lang. Naalala ko nung nagda-drive ako nung una ko yung in-stream. Tapos yung anticipation, ay putik ito yung chainsaw nung parang marirealize mo na yung VR babagsak na sa chainsaw eh. Pagkalabas nung chainsaw, humiyaw ako eh. Pero dun sa laban na yun, dun ko din parang binoto ka dun sa year-ender namin na isa ka sa mga sobrang kailangan ng better appreciation. Kasi dun din sa laban na yun, ko binoto yung Rebuttal of the Year ko last year na yung on the spot mo na ang haba nung setup doon ni Tipsy D na 5, 4, Number. 3, 2, 1. Tapos sobrang ikaw kinengkoy mo lang na flip top ang number. Oo. Solid. Oo nga Kaya I pala, think, dun din pala diba? yun, no? Doon din yun. Kaya Yun yung anong yun, floating yun eh, yung rebuttal na yun eh, floating na siya sa akin. Tapos bigla siyang natapos, hindi ko pa lalagyan ng setup pero may punchline na. Pero yun nga, dahil nga rapper ka, magaling kang magaling kang magtahi-tahi ng ano eh. Kumbaga wala nang problema sa iyo eh. Once na may punchline ka na, considered na siya na may katawan na siya lagi. Ganun. Kaya yun, parang kung papansinin nyo, medyo ano siya eh, medyo may pause ako dun eh. Yung, di ba, yung ang galing, lakas magbilang. Tapos parang may konting pause ako doon kasi nag-iisip ako ng itutugma ko. Kakatawan. Ganda nun. Sira yung scheme niya na yun. Oo, solid yun. Kahit ako, natuwa na lang din ako, nagawa ko yun eh. Parang, at saka sumabay yung audience doon gumana. Oo. Gumana. Sinenyas ko din eh, ganun eh. So ano talaga dapat ang naisip mo? Sabi mo kasi floating siya. Floating siya para kay Tipsy o floating siya sa mga listahan mo ng punchline? Sa rebuttal. Floating siya sa rebuttal na, okay, ito, may punchline na sa rebuttal na to. Tapos nga, bigla siyang natapos. Akala ko medyo mahaba pa eh. Tapos nung tapos na siya, sabi ko, gagi, wala pang katawan yung rebuttal ko. Okay. So doon mo lang siya ginawa din. Doon mo lang siya finload din. Kaya kung ano nyo, kung pansinin nyo, may pause yun eh, may pause. Tapos parang, yun, parang nag-freestyle lang ako. May ganun. Ayos. Grabe, no? Grabe to ba? Yun yung mga masarap sa pakiramdam eh. Yung maitatawid mo yung mga ganun. Yun talaga yung gusto kong pakiramdam eh. Galing. Parang kahit ano mangyari sa battle, okay na kasi nagawa ko ulit siya. Oo. Parang ganun. Kumbaga yung satisfaction sa sarili mo. Yun talaga yung magic ng freestyle talaga. Yun talaga yung kayang gawin ng freestyle. Galing, pwede mo siyang i-apply sa mga ganong sitwasyon. Pero yun nga, hindi ka naman kayang ipanalo ng freestyle lang din talaga eh. Pero magandang application siya para gamitin sa mga ganong pagkakataon. Oo, mismo. Si Boss BR, 'di ba ang tagal mo na sa liga? Ang dami mo na rin nadaanan. Nag-dos por dos na kayo. I mean, 'di ba nag-dos por dos ka na, nag-isa buhay ka na, nag-1v1 ka na. Ang gusto ko tanungin, anong feeling ng 5v5? Parang 'yun, isa yun sa mga experience na ilan lang kayo talagang makasubok tas parang wala pa rin nangyari ulit na kaganon. Anong experience nung ganong 5v5? Ano siya, masaya siya para sa akin kasi ano eh, kumbaga nagsisimula pa lang kami nila Rapido, kami nila parang first year pa lang yata namin yun eh. Tapos naging magandang bonding din siya sa amin. Ang nakakatawa nito, si Saito, wala siya lagi sa practice namin. Nung mismong gabi, doon na lang pinlano si Saito. O ito, pag natapos na kaming 4, pasok ka na. Kaya ang sayang experience din eh, nung 5-on-5. Yung ganun. Para may hugot sa liga, no? Kumbaga sa sayaw, kaming 4 lang yung may choreography. Si Saito, freestyle lang siya. Pagtapos namin, pasok ka na. Parang may time pa nga doon, hindi lang kita sa camera, pero kumbaga tapos na kami lahat, tapos parang hindi pa pumapasok si Saito. Parang tinutulak siya ni Rapido na, ikaw na.
May ganun. Hindi lang yata siya kita sa camera nun eh. Yan, pero masaya, solid siya yung ano. Syempre, tas parang first time na nangyaring 5v5. Tsaka ano, parang masarap na magulo. Ang gulo ng battle na Ang yun eh. gulo nga, ang Kasi gulo. ang dami B-side nangyayari. pa. So, isipin mo, kung may isa sa amin na nakapag-rebat dun sa tagi-isang sinabi nung 5, kaso wala eh. Ang hirap Ah, niyang gawin. oo. Tapos doon, Nico pa kalaban mo, di ba? Nico pa, Nico pa, hindi pa Nico. kata. Nico Oo. pa. Kaya yun, masarap din nga yung laban namin nung quarantine kasi may callback din. Ito, nakalaban ko to nung 5-on-5 ngayon. Ano tayo sa 1-on-1, ganun. Oo. Galing. Unique na experience yan na Oo, unique yun. Talagang si Saito, doon lang kami nag-practice nung mismong gabi na eh. Nung mismong gabi ng battle. Pero paano sinet up yun? Yung battle mismo Oo. ni Boss Arik. Parang Kung paano sinet up ni Boss Arik. paano kayo sinabihan ng 5v5? Tsaka paano pinili Parang yung sino ganun, yung papasok? parang may plano na parang ganun nga. Kumbaga, division sa division na yung laban. Yung ganun. Tapos parang, paano nga ba ang alam ko si Icarus ang unang kausap nun eh. Tapos parang humingi na lang yata si Boss Arik ng mga suggestions. Okay. Total, kaya hindi na namin naisama yung mga taga Rizal sila tayo kasi ang layo. Pero part sila ng Calabarzon. So parang naisip ni Boss, kami na lang. Sige yan, okay na yan. Tapos si Saito, sa Cavite lang din. Ako si Misael, si Rapido, Icarus. Cavite lang kami. Yun. Parang ganun lang siya nabuo na ano. Pero yun nga, siguro kaya hindi na rin siya naulit kasi mahirap siyang talaga. Mahirap siyang paghandaan sa mga MCs. Kasi feeling ko nung time na yun sila, yung kabilang side, wala sila masyadong practice din eh. Kasi magkahiwalay din sila eh. Lalayo nun eh, no? Oo, lalayo. So yun, parang ganun. Mahirap din talaga siyang i-pull off na mahugot mo yung mga MC na magkakalapit lang. So, special din yun. Parang kung hindi para na yung sa akin, mauulit, parang ano din yun. kayo lang. Para sa akin, kumbaga okay na experience ko yun 5-on-5. Masaya siya. Isa yun sa mga nasa belt ko na alam mo yun. Kahit wala isa buhay pero ikaw pa lang nakapag 5v5. Diba? May mga solid na experience. Go! Go Eclipse. Dahil sila yung ata yung tama, 5v5. Kasi ang umulit lang is yung Royal Rumble lang yung umulit na Royal limahan Rumble na madami. Na. Pero yung speaking sa 5, kayo pa lang kaya sobrang siya. Kami so, pa lang. Since naman yung yung na-share mo experience sa 5v5, doon naman sa Dos por Dos mo, sir, since rin kayo nun sumala rin kayo ni Rapido nun, tama. Kalaban nyo, I think Apoc, sino Apoc Dicta. Ano naman yung experience mo on that since isa naman yung kakampi mo doon. Tapos yun nga, 2v2 siya. Yeah. Yun, kumbaga parang first time na parang bago siya. Kasi si Rapido, mahilig siyang mag-suggest ng mga gawin natin. Ako parang ako more on solo player talaga ako eh. Parang ayoko nang ganoon eh. Parang teka, wag mong bibigyan mo ako ng bars kaya ko nga magsulat eh. Parang may ganong ego ako dati eh. Pero nung na-realize ko na 2-on-2 nga pala, yun. Pero hindi naman natuloy yun yung magbibigayan kami ng bars. Kumbaga nag-ipon lang kami ng sulat, tapos mag-meet up kami, practice. Yun, sobrang sayang experience noon. Tapos ang kalat namin noon kasi hindi ko alam kung sino yung unang nagkamali, kung ako ba o si Rapido. Basta parang mayroong round 1, tapos ang naipasok ni Rapido yung material na pang round 3 dapat. Tapos ako, sinundan ko nung pang round 3 din, nagkagulo-gulo na. Kaya ang gulo namin nun eh. Ang gulo ng performance namin nun. Parang, ano nangyari? Hindi naman tayo ganito nung practice. Meron talaga mga ano ba yan sila? Sino kalakausap parang naisip ko nun, teka, pang round 3 pa tong ini-split ni Rapido First round pa lang But parang pang round 3 na yan. Tapos ako, syempre, sinundan ko na para hindi rin Sinakyan mo. Sinakyan ko na. Pero yun, naman, okay naman yung battle. Classic naman yung battle na yun. Kumbaga, magkaibang mundo talaga yung battle na yun kasi medyo advanced na yung mga sulatan nila Sir Apoc tsaka Dicta.
Kami more on Kenkoy ways pa lang kami noon. Sila mga wordplay na eh. Oo. Pero in terms Mm. of style, ikaw kasi parang although may mga comedy ganyan. Meron ka rin technical, meron ka alam mo yun, magaganda naman Mm. yung Mm. rhymes mo rin. Would you say nag-iba yung style mo from when you started or parang may major ka bang binago sa kung paano ka nagsimula? Sa feeling ko malaki na yung pinagbago niya kung paano ako magsulat ng battle. Sa Mm. battle, kumbaga, ang laki na ng in-improve pag binalikan mo yung mga battle ko dati, parang wala, mga pang kengkoy lang talaga eh. Pero yun nga, Mm. dahil matagal kang nandun, kumbaga na-absorb mo, kahit di mo naman sadyain, ma-absorb mo siya. Tapos kasi parang ego mo na lang din yun eh, na parang, uy, yung iba nag-wordplay no, tapos ikaw, puro ka lang kengkoy, parang Oo. yun. Parang inisip ko na kailangan din talagang mag-adjust. Tsaka yun nga yung self-awareness din na kasi parang meron akong battle dati na nag-chat si Boss Arik, tapos parang sinabi niya na talaga sa akin na ano, men, yung setup mo medyo iksian mo kasi medyo humahaba. Okay. Pero dati hindi ko pa alam yung mga 4 bar setup na yan. Hindi ko pa siya alam Mm. dati na ganun eh. Parang ano yata yun eh, battle ko yata kay ano, kay G-Clown. Parang sinabi niya, man, ano, medyo iksian mo na yung setup mo kasi Oo. medyo umahaba na. Oo. Sinabi talaga siya ni boss sa akin. Tapos yun, parang syempre, doon ko na siya inaral. Okay, may 4 bar setup pala, may two-liner pala, may mga Mm. ganun. Kulit Doon din. ko na lang siya Pero kita mo nalaman. yung concern din ni ano no ni Totoo. Boss Ganun si Boss Anigo. Arik. Kumbaga, hindi kanya bebabyhin na ano, pag may nakita siyang kaya mo naman pero hindi mo ginagawa, Oo. tatapikin ka talaga niya. In a good way naman, hindi naman yung ano. Oo. Ganda. No, Mm, actually mga rappers nagugulat din kami minsan na nagkukwento sila kasi kung titignan mo kayo sa stage, angas eh, di ba? Parang mm, wala mm. ako to, parang ako Oo. kalaban ko kayo lahat, bahala kayo ganun. Pero kapag na may naisip ka ano na pangalan, pero sige. Ah, tawag nito, ngayon, habang nag-interview kami sa mga kagaya nyo, doon namin nakikita na, hindi, may ano sila, nailabas na namin kay Victus, no? So, chinachat siya ni Sayad, sasabihan siya na, eto, okay itong ginagawa mo dito, eto ganyan. Meron si Cygnus Mm, naman, mm. ngayon, nagtatanong kay Invictus, ganyan. Ikaw ba meron ka parang mga experiences or maituturo na, etong mga tao na to, ito yung mga may impact sa rap battle career ko na ginabayan nila ako or binigyan nila ako ng magandang feedback. Feeling ko ano eh, parang wala eh. Wala talaga akong nakausap na yung parang nag-uusap kami ng tungkol sa battle mismo. Mhm. Mhm. Parang wala talaga siya. Kung meron man, yun nga, si Boss Arik lang talaga na ano, Okay. na parang tinatapik niya ako pag may nakikita siya na kaya ko namang i-improve pero hindi ko ginagawa. Yun. Mhm. Ganun siya. Pero syempre, yung mga pinapanood ko, in a way, nakakatulong din talaga sila. Kumbaga Okay. lahat ng mga nasa liga ngayon, kahit sa mga bago ngayon, may mga mapupulot ka sa kanila eh. Kasi Mm. nakakatakot yung mga bago ngayon. Ah. Yung mga rookie days namin, di naman kami ganun magsulat eh. Pero sila, di ba? Hindi Oo. naman kami ganun magsulat ng rookie days namin eh. Kumbaga, kitang-kita mo kung gaano kalaki yung tinalon ng ano, nung Mm. pagsusulat sa battle rap talaga. Pag Ganda. papanood ko nga, kung maglalabang kami ng rookie namin, tas rookie ng mga to, body bag kami sa mga to, sigurado. Go Paul. Hindi, naalala ko tuloy, di ba may nireview tayo na, ano, ah, at sa isang video yung Zaito na Tama. Yung battle. progression ng flip Tapos, top. tapos Ah. rekta papunta sa Balakid, Tipsy D. Ah. Tapos ngayon, di ba, which, ang tawag dito, yung sinasabi ni VR na ang layo na, yung entry mo ngayon, yung Yung bar na tinalon, tatalunan mo dito na, di ba? Ah. Dati, mm, manununtok mm. ka lang ng kalabaw, pwede na. Oo. Pwede na yun dati. Oo. Ngayon, Sobrang parang, parallel nun sa ano na parang nabanggit ni Sinyo. Una si Sinyo, 'di ba nakausap natin mm, sa interview na sabi oo. niya, "Men, tumigil kahit tumigil daw siya mag-battle, ang pinupuntahan niya mga liga, Motos, Mm, Pulo, 'di ba, FRB. Tas mm. nanonood daw siya doon na parang
grabe itong mga bata na to. Parang sabi niya, kung hindi Totoo, daw siya totoo. mag-i-improve, parang hindi na siya re-respetuhin itong mga bago kasi Mm. ang layo ng ano eh, layo na Layo na ginagawa. talaga, Tapos, sobra. this week, napanood ko naman si Batas tsaka si Sayad, nag-usap sila. Na parang sabi ni Sayad doon, mapadalas na ako sa ano, Motus at saka sa ano, manood sa Motus. Sabi niya kasi ang sarap panoorin ng mga bago. Pucha, yung Mm. gigil, yung alam mo yun, yung papasok Mm. sila na ganito na. Tapos nabanggit naman ni Batas on the other side na parang ang challenge ngayon sa mga bago na ilatag na lahat ng mga style. Kasi kayo daw, sabi niya, nung Mm. time na yon, nagkakapaan kayo. Anong gagawin ko? Paano to? Totoo, Paano totoo. gawin to? Ngayon, nakapaglatag na ng baseline ng mga style. So, kaya, ano na yung gagawin mo? Ito na yung standard ngayon. Paano ka aangat? Mahirap umangat Mm. bilang rookie. So, kung di nyo pa na-check yung interview na yun, panoorin nyo rin. So, maganda lang din yung sinabi ni Sayad doon na pag sinasabi niya magkakatunog daw yung mga bago, sabi niya sa umpisa lang yan eh. Parang, kasi ito yung mga available resources as of this moment. So, kung same-same kayo ng Mm. mga pinapanood, most likely pwedeng magkaroon kayo ng mga same na tunog. Pero, sa pagre-refine nila, slowly, doon sila makakakuha ng boses nila or yung style Ng talaga sarili nila na nilang style. Oo. style. Ikaw, ano bang napapansin mo in terms of mga bago ngayon? Ano yung contrast na lang nakikita mo sa mga bago ngayon versus yung mga luma sa liga? Siguro ang nakikita kong pinagkaiba yung ano na lang yung gigil tsaka yung gutom. Parang yun Mm, yung nakakatakot sa mga bago eh. Tapos yun nga, yung kumbaga, ang dami ng available na sandata dyan, pipick upin mo na lang. Hindi tulad dati, ginagawa pa lang yung mga sandata. Tapos mm, ngayon, parang available na siya lahat. Pero tingin ko ang magkakatalo talaga sa kung sino yung mas gigil. At tingin ko yung mga bago, grabe yung mga gigil niyan. Tingin ko yun mm. yung ano. On the other hand naman, sa mga tulad namin, yung experience yung ano, yung tingin kong magiging edge. Oo, Yun, tama, tama. parang ganun. Kumbaga, kumbaga lahat ng sandatang yan, pinagdaanan din naman namin yan eh. Mm, Kumbaga, kung hindi mo siya pwedeng gamitin ng isa lang, dapat meron ka kahit paano ng kung ano-ano diyan. Kumbaga, di ka pwedeng mag-stick sa isang style lang. Especially sa irang to na mm, ang dami ng tas yung hindi naman sa pag-aano pero yung demand ng nanonood medyo tumataas din, alam mo yun. mm. Ganun. So yun, Ah, tingin ko sa gigil tsaka magkakatalo. Gigil versus experience yung mangyayari. mm, mm, mm. Kasi naalala ko, meron kang kung kumbaga nag-crossover ka na eh. Alam ko, nakalabo mo si Antonym, di ba? Sa Si Motus, Anthony. sa Tama, small tama. room. Parang yung mga yung hindi man bata, I would say medyo ka-age din naman pala namin yan. Pero yung mga bago, Mm-mm. kita mo yung ano yun, yung parang ayaw din nila magpamama sa inyong mga, Totoo, totoo, di totoo, ba? Parang totoo. pumapalag talaga eh, no? Nalimutan ko, meron ka pang Challenger isang talaga. laban eh. Hindi ko maalala na parang, ano ba yun? Blackout? Pulo? Oo, oo, oo. Blackout, no? Blackout, blackout. Anong namang experience mo ngayon as a veteran na pumupunta sa Mm. mga pausbong na liga? Ano din siya kumbaga sa akin kinukuha ko din yung ano yung experience, parang ganun. Kasi Mm, hindi ko masabi, baka minsan may ma-absorb ako sa ligang to, may ma-absorb akong energy dito na pwede kong ma-utilize sa style ko, yung ganun. Kaya mm, ngayon, nagpapa-unlock ako sa mga mga ganong klaseng liga. Tsaka yun nga, mm, masarap din yung feeling na makalaban mo yung mga bago talaga. Kasi mm, yung gigil nila talagang sobra. Like yung mention ko si MC Julio, yung unang nakalaban ko sa Blackout, yun, ah, tournament yun. Yun, yung gigil niya sobra, yung stage presence niya. mm, Hindi lang siya yung sulat niya hindi lang masyado pang battle. Pero kung ah, maa-adjust niyo yun, isa rin siya sa mga nakakabilib na MC. Kasi yun nga yung hindi matatawaran sa mga bago ngayon, yung mga gigil nila. mm, Kasi ako matagal nang wala yung gigil ko eh. Pagmamahal na lang yung nandito sa Battle Rap eh. ah, Kumbaga ganun siya eh. ganda. Kumbaga,
totoo. Wala na talaga yung gigil sa akin na ano. Kaya hindi na ako sumasali ng tournament. Binibigay ko na siya sa mas gigil sa akin. Pero yung pagmamahal, andito pa rin siya. Yung disiplina, yun. Hindi yung tatanggalin. Galing. Ang ganda Yun. nun. Parang ano na, pag bago ka, mapusok ka pa no? Totoo. Kasi Yeah. pag tagal mo, magbabago yung pagtingin mo sa battle rap. Kasi itong mga bago, ang talagang iniisip nila manalo ng manalo, which is hindi naman mali. Pero pag tagal, may isip din nila na it's more than winning eh. Parang ganun eh. Ikaw, kasi nabanggit din to ni Invictus eh. Sabi niya, nung bago siya, pag umupo ako, kaya ko tapusin isang buong round ko. Kasi gano'n ako kagutom. Parang pero sabi niya ngayon, mahal ko pa rin battle rap, pero kailangan ko na magdagdag ng disiplina. So, ang ginagawa niya daw, 4 lines a day hanggang mabuo niya. Parang para maging maliwalas yung pagpe-prepare. Ikaw, ano na yung habits mo ngayon? So, ngayon, wala na yung ganong apoy na susulatan ko kayo lahat. So, paano ka na nagpe-prepare ngayon? Same din kami. Ganon din ako, 4 bars a day. 4 bars a day. Tapos, ano na lang siya, passive. Diba, naglalakad-lakad ako, naglilinis-linis, nagluluto, nasa trabaho, yun. Bigla na lang may magpa-pop up sa'yo. Parang mas natural din kasi siya. Then siguro, kung 4 weeks yung preparation, after ng 2 weeks, uupuan ko na yung naipon ko. Kasi pag inupuan mo na yun, madudugtungan mo na yun eh, manganganak na yung mga yun. Tatahiin mo na lang. Galing. Tapos yun, parang ganun. Ganun lang siya, parang hindi na rin talaga, parang experience din na maging ganun eh. Kumbaga, matapang din yung ganung paraan na mag 4 bars a day eh. Kasi paano kung wala kang maisip sa araw na to, di ba? May mga ganun eh. So, ganun. Kumbaga, risky siya, pero yun yung pinaka-natural na proseso nga eh. Yung ganun. So, disiplina na rin ang kasangga mo sa pagpe-prepare. Disiplina talaga. Yung disiplina naman, papasok na yun kapag yung yun nga, yung last 2 weeks, yan na. Diyan ko na dinidiin yung disiplina ko na inuupuan ko na talaga siya. Tapos tinatahi mo na yung mga kung ano yung mga magandang pagdugtungin. Yan, ganoon. Paano mo tinetest linya mo? Yun nga eh, mahihain kasi ako eh. Hindi ko tinetest sa mga kapwa ko rapper yun eh. Kumbaga ako lang talaga eh. Ako eh, introvert kasi ako, parang ganun. Sila, talagang makikita mo sila, nag-sparring sila. Sa kung tawagin namin sparring. Tapos nung sa gubat, tinesting ko makipag-sparring kay Nego G. Tsaka kay Pamoso. Nahihiya akong i-spit yung mga ko. Parang awkward sa akin, parang awkward. Ganun. So ever since ganyan ka? Ganito ako dati. Tsaka hindi ko pinapanood mga battle ko. Talaga? Naaasiwa ako yung ganun. Parang, may cringe. Kahit maganda. May cringe. Yun nga sinasabi ko lagi sa tropa yun eh. Pero yung music ko, napapakinggan ko naman siya. Kumbaga yung mga live performance, napapanood ko. Pero yung battle, kahit maganda yung performance, kahit panalo, kahit talo, di ko siya talaga kayang tapusin. Na so yung kay Tipsy, di ko napapanood yun? Hindi ko pa siya napapanood ng buo. Kumbaga, pero ina-upload ko yung mga clips yun, nire-record ko lang. Or yung rounds niya yun, napapanood ko ng buo yun. Feeling ko nga yun din yung dahilan eh, kasi kaya kulang yung hindi ko ma-improve yung performance kasi baka dahil nga doon. Pero wala talaga, di ko talaga kaya. Pero pinaparinig mo sa non-rapper? Hindi rin? Hindi rin eh. Parang hindi rin ako ganun na parang ako lang talaga eh. Pag sasaba ka na. Bahala na talaga, bahala na. Oo. Para alam mo yung may artist na na parang may mag-invite siya ng mga kaibigan niya, parang pakinggan itong shit ko. May artist na nasa basement, tapos biglang lalabas na lang siya pag ihahang niya na yung pininta niya. Di ba may ganun yung style mo na parang parang ang tawag doon yung nagkukulong sa laboratory na klase ng parang galing. Ganun. Ewan ko parang ganun yung pagka-build ko nga na parang na-awkward ako makipag-sparring sa kahit sa ulo ko hindi ko mas fit ng maayos kasi na-awkward nga ako yung ganun. Nahihiya ka sa kanila or sa sasabihin mo? Parang ganun, nahihiya ako sa kanila. Tapos parang nahihiya din yata ako sa sarili ko kaya
nag-i-stutter ako. Ah, Oo. Pero Okay. first time ko lang din kasi siya ginawa eh. Doon nga Mm. yung kay Pamoso tsaka kay Nego G. Mm. Yun. Parang, naisip ko parang hindi yata siya para sa akin. Oh. Ayos ah. Kumbaga yun nga eh. Kailangan mo talagang hanapin yung para sa'yo eh. Kumbaga hindi porket ginagawa ng lahat, pwede sa'yo. Yung ganun. Okay. Ganda rin nun. Sige. Mga questions nyo pa na naiwan. Sa akin, sige, sundot ko na lang yung sa, I think madami nang hindi nakapagtanong sa'yo nito. Hindi, joke lang. Pero, bakit nga ulit bata lang, batang rebelde? Kasi, most of the battle rap name, one word eh. So, parang ilang kayo nag two words name, parang ganun. So, Mm-hmm. bakit yun yung naisip mong ipangalan? Parang ganun. Ano yan eh. Siyempre, habang karamihan naman sa atin, habang nagdidinata, yan nga, Ah, nagiging rebelde sa magulang. Totoo yun. sa totoo yun! Isang araw, isang araw, nagkaroon kami ng diskusyonan ng airmats ko. Mm. Tapos, bago ako lumabas ng pinto, parang nagdabog muna. Hindi ko alam kung ano yung kinalampag ko nun. Tapos Ah. sabi niya, lumayas ka dito, rebelde ka talagang bata ka. Sabi sa akin. Sabi sa akin, rebelde ka talagang, yung mga time na nag-iossi pa ako na patago, yung mga ganun. Nagka-cutting classes. Yan. Mm. Talagang isang araw. Tapos nag-rap na ako noon. Unang name ko, Piligroso. Yun. Ah. Tapos parang nung pagtagal, parang nababado yung Piligroso. Parang Ah. pangit. Tapos yun nga, nung mga time na yun, bigla kami nagkaroon ng diskusyon na ni Airmats. Sabi niya, rebelde ka, talagang bata ka, lumayas ka dito. Tapos Ah. ako, paglabas ko ng pinto, rebelding bata, parang okay yun ah. Sige, batang rebelde na lang. Yeah. So hindi Yun, lang totoo yun. pala, hindi lang pala yung Marvin yung binigay na pangalan sa ng magulang Oo, mo. dalawa. Pati rap Dalawa, name dalawa. mo. Oo, sa kanya De. galing. Hanggang ngayon, hindi ko Sila pa rin nakwento sa nagbinyag. Airmats ko yun eh. Shout Hindi ko pa out nakakwento sa Airmats ko sa eh. nanay Shout ni out sa'yo. Bata Rebelde. Si ano yan, si Inang Rebelde. So, parang ano yun ano yun? Sino yung ina ng himagsikan? Si Tandang Sora. Ah, Tawa ako ng tawa nun eh. Kumbaga, mm. nag-away na nga kami ni Airmats pero di niya alam, natulungan niya ako nung araw na yun. Sa mga Ah, issue. Siya na The rin birth nag-brand of sa'yo. Batang Rebelde. may natira pa dyan, Lo. Di ako, lang, Gets, gets lang. side comment lang ako na nakakatawa na ilang beses na banggit nito ni Boss BR na introvert siya sa personal. So pag magkikita tayo sa event, Papansinin mo ba kami? papansin mo kami. Oo naman, syempre. Or ikaw yung meron kasi, ako kasi pag takot ako sa mga guard, takot ako sa mga waiter, Mm. ganyan. Hindi ko kaya magtanong sa mga gano'n. Yung parang, kunwari magbabayad kami ng bill. Yung misis ko yung tatawag ng waiter na awkward Oo. na na Ganun gano'n. siya eh. Oo naman, syempre. Especially yan, kumbaga, nagkasama na tayo sa trabaho eh. Ganun, syempre, batiin Hindi, ko I kayo. mean, pero Pero pag mga hindi ka kakausapin, hindi mo kakausapin. parang may ganun, tapos parang hihintayin ko kung tatanguan ba ako. Kung di ako Oo. tatanguan, tapos di ako kakausapin, lalampas lang din ako. Ganun, parang ganun. Nakakatawa na sobrang layo ng battle persona dun sa Totoo, tunay na totoo. buhay. Kaya parang nahihirapan din talaga ako minsan eh. Kaya tuwing sasalang ako, grabe yung nervyos ko eh. Talagang, lalo ngayon, ewan ko kung bakit kailan ako tumagal, doon lalong lumakas yung nervyos. Solid. May naiwan pala ako na ito, naalala ko na yung tatanong ko kanina bigla doon sa underrated na topic. Ibalik ko lang. Pasensya na sa mga viewers na tumatalon-talon ng topic. Kada joke. Tatawa tuloy ako. Yung pagiging underrated, sa tingin mo, disadvantage o advantage siya sa'yo sa laban? Feeling ko same. Feeling ko same siya. Kasi pag ginagamit siyang angle sa akin, effective talaga eh, kahit ano yung sabihin eh. Oo. Or baka dahil sa pagiging malikhain lang din yun ng mga nakakabattle ko. Pero in a way naman, pag sa baba naman ng stage, parang compliment naman siya. Pero pag nasa stage ka na, parang angle siya sa'yo. Matalim siya na Parang, angle. parang
Parang balance lang. Ganun. Oo. Pero in terms of sa tingin mo sa pagsiset na expectation ng tao, paano siya nakaka-apekto? Yun nga feeling ko wala naman silang ano talaga na parang wala naman talaga silang inaabangan sa akin. Ewan ko Mm. parang ganun yung feeling ko eh. Pero ako kasi pag nabigyan ako ng trabaho, tatrabahuin ko siya. Kumbaga Mm. ganun. Yung kumbaga yung pagiging battle rapper ko naging selfish na sa pagtagal eh. Parang para sa akin na lang talaga siya eh. Mm. Mm. Yung Mm. parang para sa akin na lang talaga siya. Ma-appreciate niyo ako hindi, okay lang kasi pero kailangan ko din kasing gawin yung ganun eh. Kailangan ko ding isaksak yung ganung mentality kasi kung gagawin ko to para sa crowd tas wala akong makuha pabalik, mas lalong madadagdagan yung Tama, frustrations mo tama. eh, di ba? So yun, kailangan mo talagang isipin kung paano ka aandar ng maayos, kung ano yung mga mentality yung kailangan mo. Yun, ganun ko siya tignan. So masasabi mo bang dahil walang masyado expectation, mas malaya ka sa gusto mong Totoo. ilabas? Yun yung advantage. Oo, mas yun yung advantage nun. Yung parang ganun na, sige, gawin ko talaga. Kasi ganun talaga eh. Gagawin ko talaga kung ano yung gusto kong sabihin eh. Mm. Mm. Sasabihin ko yung kung paano ko nasulatan ngayong araw na to, hindi ko na babaguhin yun kasi yun na yung naisulat ko sa iyo eh. Hindi Mm. ko na siya i-adjust dahil ay ito yung gusto ng tao eh, alam mo yun. Parang Mm. ganun. Walang pressure no? Yung Oo, perform walang na pressure talaga. ayos. Kumbaga, ano kasi ako eh, hindi ko kasi gagawin yung isang bagay dahil may nagsabi sa akin na hindi ko kaya. Mhm. Alam mo yun? Pero hindi ko rin siya gagawin dahil may nagsabi sa akin na kaya ko. Parang kung ano lang talaga yung trip ko, yun lang talaga yung gagawin ko. Mhm. Kumbaga, wala talaga. Yun nga, medyo selfish yung pag-battle ko na eh. Kahit yung mga kanta ko, selfish na siya eh. Para sa akin na lang talaga eh. Mhm. Parang Mhm. ganun. Ayos. Naging in a way no, parang dagdag sa ano tawag nito? Creative freedom. Advantage, tama. Ah, Freedom talaga siya. Kasi wala naman ni-expect yung tao sa akin talaga eh. Kaya wala akong ganung pressure. It's pero either parang magulat na ngayon lang hindi na sila or ganoon parang eh. wala lang. Yun Pero nga eh, parang unti-unti. Pero ewan ko, kaya lang, minsan kasi ang hinahanap nila yung mga freestyle. Kaso hindi naman kasi, ang hirap naman kasi gawin nun eh. hmm. Pwede ko siyang gawin pero hindi laging tatama. Alam mo yun? Hindi siya laging tatama. Hit or miss talaga yun eh. Sige. Connect ko lang sa sinabi mo. So, nandun tayo sa point of observers and fans. Ano sa tingin mo yung pinaka or kung hindi man pinaka mga misconception ng tao tungkol sa'yo as Batang Rebelde na rapper? Yun nga. Ano ba? Minsan kasi may mga ano na parang feeling nila okay lang biruin ka ng ganito. Alam mo yun? Yung Mm. minsan pero parang lahat naman parang lahat ganun eh. Parang pag lumabas ka, makita ka nila, parang okay lang na biruin ka ng ganito ng tungkol sa nanay mo, ganyan. Ah, Kasi parang sa battle nga, minumura mama mo eh. Tapos, ba't kami mm, hindi namin pwedeng gawin, di ba? Ganun. Kumbaga, para sa lahat ng tulad ng battle rapper. Parang mm, yun yung misconception na parang may lisensya yung mga tao na biruin din kami kahit di naman kami personal na magkakilala. mm, Alam mo mm. yun, yun. Tsaka yan, siguro yung isa pa, sabihin ko na dito, introvert talaga ako kaya minsan pag mukha akong weirdo sa labas, Ah. kumbaga pagpasensyahan nyo na kasi ako yung tipong laging nasa sulok ng coffee shop, Ah, laging nasa pinakasulok, alam mo yun. ah, Ayoko talaga ng attention din eh. ah, Parang hindi kaya ng energy ko. Parang ah. ganun. Introvert talaga. Ah. Tunay na Mm-mm. introvert. So for Like, sure, pag talaga, sa bahay lang talaga ako. Pag ah, yun lang. Lalabas lang ako pag may bibilin. mm, Yan, ganyan. At least sa lumalabas ka ng bahay. Totoo. hindi puro signal na wifi. Hindi, Ah, siya. Hindi, pero salamat na nandito ka. Alam ko medyo although online Draining. pero may alam mo yun, may drain yan. Kasi kami rin mm, naman, kaming mm, tatlo. Sa totoo lang, kung mm. nakikita nyo kami ditong high energy, pagkatapos ng recording namin, di kami nagpapansinan. So talagang nagko-conserve din Totoo yun. talaga kami ng energy after. So nagigets namin na ang nagpapa-recharge sa taong introvert is time alone.
Yun talaga yung isolation talaga. Meron. Bago tayo dumako dun sa mga huling tanong namin na top pick questions, meron pa ba kayo naiiwang gustong maitanong kay Boss BR? Okay na ako. Okay ka na, ikaw. Goods na rin ako, sir. Goods na goods. Okay, game. Okay, Boss BR, meron kaming tatlong top pick questions na tinatanong sa mga nagigess namin. So, dito na natin medyo balikan ng konti. So, medyo marami tayo iba-backtrack. Medyo marami ka iba-brush sa memorya mo. Pero, lilimit lang natin. Unang topic question ay tatlong battle na sobrang na-enjoy mo i-perform. Tsaka kung gusto magbigay ng backstory, go lang. Pistolero. Battle ko kay Pistolero. Battle ko kay Cripply. Ano pa ba isa? Battle ko kay Icarus. Parang yun yung tatlong sobrang na-enjoy ko. Na-enjoy ko kasi yung energy ng battle eh. Kung titignan nyo yung energy namin ni Pistol, parang same siya nung energy namin ni Cripply na kung talagang may chemistry kami sa stage eh. Kumbaga, parang ganun. Masaya yung energy na na-enjoy ko yung round ng kalaban, tas alam ko yung kalaban na na-enjoy din yung round ko. Yun, parang ganun. Yun, so yun yung tatlong nag-pop up sa akin. Pero kung may top 1 ako sa tatlo, yung kay Pistol talaga. Yun talaga yung sobrang gandang, sobrang genuine yung energy namin pareho nun. Oh, nice. So ang tanong ko doon, Sundot, sa top 1 na yun, yung kay Pistol ba pinanood mo yung battle niya? Hindi rin. Hindi rin. Hindi rin. Pero yung energy kasi, kumbaga baon mo siya eh. Ganun tama. Baon mo siya. Alam mo yung na-experience mo ng time na yan eh. No? Kumbaga pag pumikit ako hanggang ngayon, maano ko yung moments ng battle na yun eh. Kumbaga may mga moments doon na sobrang saya. Alam mo yun. Ayos. May mga ganun tayo, di ba? Sorry. May mga ganung moments. Ako may mga battles ako na talagang ramdam ko din kung ano yung amoy, ano yung kinakain ko nung pinapanood ko yung battle pag sobrang tumatak siya sa akin. So, I think yun yung sinasabi mong energy, no? Yun. Yung moment na yun. Paano? So, kumbaga, pag narinig ko yung linya, na yun, parang babalik ako doon sa moment na yun. Ta-transport ka, no? Time machine. Sarap ng mga ganun. Paano kung, okay, di ba, ngayon nagsi-CCTV reaction ka. Paano kung ang puro request ng tao ay battle mo? Paano yan? Actually, meron eh, pero hindi ko na lang pinapansin. Ang mga nakikita ko sa inbox ko yan, yung battle namin ni Tipsy, battle namin ni Cripply, battle namin ni Pistol, yan yung mga top na nakikita. Pero hindi ko na lang pinapansin. Pwede ko naman siyang gawin, pero gusto na lahat ng flip-top battle? Yun nga eh. Pero tingin ko, i-skip ko na lang yung rounds ko. Kami na bahala, boss. Kami na muna. Yun, pwede. Kalahati, no? Ako dun sa kalaban, tas kayo sa rounds. Kalahati, no? Pag-edit na lang natin, kami na lang dun sa mga rounds mo. Bigay mo sa amin. Hindi ko talaga kaya eh. Pinaplano ko din siya, pinag-isipan ko din, pero parang di ko rin siguro mapapanindigan kung gagawin ko siya. Ang hirap siguro nun, no? Ang hirap nun. Lalabas talaga kahit maganda yung battle, baka wala akong magandang sabihin sa sarili ko eh. Oo nga. Lalo na kung kung ang default mo is i-critique yung sarili mo or yung ginawa totoo. mo. Ako, biggest hater ako ng sarili ko minsan eh. Parang ganun. Sige, kami na bahala magkabilang side. Pwede, no? Pangalawang topic question namin. Tatlong linya or skema na sobrang nagustuhan mo na nasulat mo. Siguro yung yung ay wait lang, kung hindi mo man masabi ng full, sabi mo lang kahit konti, tapos hahanapin ko sa video. Yung kay Tipsy di nga, yung isang labing isang taon nang walang kamalay-malay. Napasakin na yung kaluluwa niya magbuhat nung umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay.
At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka nalang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga nangangailangan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing isang taon ang walang kamalay-malay. Yun, isa yun. Tapos, kay Creeply, gustong gusto ko yung ano ko dun yung tribal na line ko Isa kang malaking timang. Habang ako, may tikas at tigas. Dibdib at puso ko'y singtibay ng bakal, may wala sa sarili at gang sa panalo, kaya handang paslangin kahit sino man ang maging sagabal. O, tibay, tikas, tigas, tiwala, tigang, yun ay 5 katangian na dahilan kung ba't ako'y lamang sa aking bobong ka-rival. Kasi 5 T ang bumuo sa isang tulad kong bituin na parang logo ng tribal. Yung 5 T nakabuo sa tulad kong between na parang logo ng tribal. Yun, gusto ko yung linyang yan. Although hindi siya tumama, pero para sa akin, parang gusto ko siya. Parang proud ako na nasulat ko yun. Then kung may isa pa, siguro yung Meteor Shower kay Aklas. Yun. Hindi ka marunong gumamit ng sabon at shampoo, kid. You stupid motherfucker. Takot kang pumasok sa bathroom at allergic ka sa water. Kaya kung di mo kilala ang salitang ligo, pues brutal kitang ipapakilala sa kanya using my intergalactical power. Pauulanan kita ng bulalakaw so you can meet your shower. Okay. Laban kay Aklas. Classic. Yun yung mga nag-pop out sa akin. Legacy battles na yun. Nasa mga 10 years, dulo-dulo 10 na years ago na yata flip-top yun. library. Mga 8 to 10 years ago na yata yun. Panghuling topic question ay sa suporta sa layunin ng channel na mas iangat yung appreciation ng tao sa battle rap. Kung may lalapit sa'yo na gusto niyang masimulan ma-appreciate yung battle rap or mabalik sa panonood ng battle rap, ganyan, so casual fan or returning viewer or wala lang, mahilig lang din kagaya namin, 3 battle na i-recommenda mong mapanood nila. 3 battle, siguro Saito versus Daddy Jody. Classic. Si Diluni. Tapos Balakid Apex. Yan, tatlong yan. Daddy Jody versus Saito para sa mga magsisimula pa lang manood. Yan. Yung yung isa, Tipsy Diluni para sa mga returning. Yes. Tapos yung Apex Balakid sa ano pa ba yung isa? Yung para sa mga mahilig lang talaga. Parang kumbaga aangat lang lalo yung appreciation. Yan, Apex Balakid. Sobrang yun best of both worlds yun yung battle na yun. Ano ko na yun mamaya? Habang nagda-drive. Ganyan din ako. Dina-download ko tapos sa trabaho yun yung ako stream din. ko mamaya. Di ba sa atin sa Cavite yung di na ulit yun nalaglag si Smaglas. Di ba dun yun? Di ba yun yan? Tama. Naik. Sa Naik, sa gym. Andun ako nun. Unang battle namin ni Jonas nun. Tama. Talo siya. Ano? Kaso nung time na yon umuwi na kami nun Tas nakasalang na yung Apex versus Smaglas. Tas ang lakas ng hiyawan ng tao, rinig talaga namin sa malayo. Sabi ko, sobrang solid yata ng battle Kasi nga nung pag-upload nahulog pala si Smaglas. Kaya pala ganun yung sigaw. Ito pala yung nangyari, kaya pala ganun. So, kailan mo nalalaman yun? Nung pag-upload na. Nung pag-upload na. Oo. Kasi wala naman akong contact, wala akong kausap doon sa mga nanonood doon Kay si Arik, di niya naman ikukwento na, nahulog si Smaglas, sabat. Di ba? So, even within sa circles ng rapper sa beat, hindi ka rin masyado lumalabas? Hindi rin masyado talaga Okay. Like, doon sa di ba,
dun sa pag nasa venue, 'di ba sila may mga kanya-kanya silang circle of friends. Ako andun lang talaga ako, mag-isa lang lagi talaga ako sa sulok. Ganun talaga ako. Alam mo yun? Pero hindi naman ako yung nagsusuplado. Kumbaga, Oo. minsan hindi ko lang din alam kung paano kasi i-approach yung ibang tropa. Pero yan, may mga tropa naman na din talaga na talagang nakakaapiran mo. Pero minsan, alam mo yun, nahihiya akong interact sa mga kapwa ko MCs. Yun nga, kaya hindi rin ako pumupunta pag wala akong battle eh. Para, Tunay na para, introvert nga. oo, hindi ako pumupunta pag wala akong battle. Na minsan nahihiya nang ako kay Boss Arik na, alam mo yun, anniversary, di rin ako pumunta nitong nakaraan. Kasi Talaga wala ka alam ko doon. na eh. Wala, Okay. kasi alam ko na yung mangyayari, magwawalwalan talaga dun eh. Alam mo Mm. yun. Eh ako parang ayoko na ng mga maingay na lugar talaga. Alam mo yun, parang Oo. Oo. Ayos. Pwede palang gumawa ng GC si Boss Arik na no? Mga introvert na MC. pang Tapos ganun lang, makikita no? mo yung GC, wala rin magse-set. Walang, wala rin Tahimik din. nagchat-chat, no? Eto tanong ko para mas kumbaga mas ma-respeto rin ng tao yung enerhiya at yung ano mo. Kung may makita sa in public na gusto kang i-approach, ano yung best way para gawin yan? Siguro sabihin na agad kung ano yung gusto, yung magpapapicture ba or kung ano. Kasi Mm. minsan ang awkward nung tingin ng tingin sa'yo eh. Tapos alam mo yun. Tapos kasi, gets ko din. Kasi minsan, nagugulat sila, nandun ako sa random place na yon na minsan nga, nasa Yes. coffee shop ako. Tanya, si Ah, BR ba to? ah, Nagkakape? Oh, ah. yes. Parang ganun, parang si BR ba talaga to? Tapos minsan, ilang beses siyang dadaan sa'yo, titignan ka. Mm. Yun nga, kumbaga kung ano yung gusto, sabihin na agad. Kumbaga hindi naman kami magsusuplado eh. Huwag lang Ah, tayong maging awkward sa isa't isa. Alam mo, isang beses kumakain ako sa Tapsihan, no? Tapos may isang magtropa doon sa harap ko. Kumakain din sila. Lingon sila ng lingon sa akin. Alam ko na eh kung ano yung pakay nila. Nalilito din sila kung si BR ba talaga ako eh. Ganun. Tapos para ma-confirm, nag-play sila ng battle ko. Ang lakas. Mag-ingay. Tapos yung isa, parang bigla siyang nataranta na, gagi, ang lakas pala. Yun, awkward na yung buong moment na yun. Hindi rin sila lumapit sa akin para ah. magpa-picture kasi parang nahiya na din sila. Alam mo yun? Grabe Feeling ko naman kapwa tao yun. introvert yun. Yun nga parang ganun eh. Siguro kino-confirm lang nila, no? Tingnan Oo, natin to. kung hawig ba talaga. Kaso Tapos ang parang lakas ng yun eh, volume. ang lakas ng volume. Sa kanan ko, mag-ingay para kay Batang Rebel. Hindi ko makakalimutan yung araw na yan. Sabi, kining yan. Gusto mo lang kumain sa andun ka na nga sa pinakasulok na eh. Yun pa Grabe, rin no? mangyayari. Ang hirap palang maging battle rapper tas introvert ka. Totoo. Eh ako pa lang to, BR pa lang ako, 'di ba? Paano yung mga malalaking pangalan na talaga? Talaga makakali yung mukha talaga no. Parang priceless din yung mukha ng batang yun eh, na parang ang lakas na taranta siya sa cellphone. Kaya yun lang yung tamang kumbaga hindi lang sa akin, kumbaga para sa lahat. Kung gusto niyo Ah, magpalitrato, gusto nyong Tuloy mo na kausapin, lang. gawin nyo na. Huwag na kayong umano ng tititigan nyo muna na. Alam mo yun? pag tinitigan mo, ang daming pwedeng meaning eh, no? Oo. Kasi Galit. ako, baka classmate ko ba to dati? Ah, Nakainuman ko ba to dati? Tropa ko ba ah, to dati? Alam mo yun? ah. Ganun eh. Yun, So, maging klaro lang. Kung gusto ng picture, picture na. Kumbaga, hindi naman kami magagalit sa mga ganun. ah, ah, bago tayo pumunta sa pinaka closing questions, saan ka pa pwede masuportahan at sundan ng mga fans? Ayun, doon lang sa sa Facebook ko, yung Marvin Arias, nag-upload Mm. ako ng mga kung ano-anong doon. Pero most mga clips ko din talaga. Mhm. Yun, tapos yun nga, yung YouTube, yan, yung CCTV reaction. Tapos Spotify, pwede naman sa Spotify din, hanapin nyo lang ako doon, Batang Rebelde. May ilang music ako doon. Ang problema kasi, ang dami kong hindi na i-record na kanta pa. So, Mhm. gusto ko siyang matapos para isang buong album na siya. Hopefully this year, matapos ko siya. Album. Yun. So Oo, music sana. kang ano mo ngayon or may plano ka bumattle this year? Ah, meron naman. Kumbaga yung Mm. kasi trabaho naman yan eh. Pero kung kaya kong makasingit ng music, yun sinisingit ko siya.
Kung Okay. kung tuusin, pwede akong may i-upload na ilan, pero parang ayoko muna. Parang gusto ko yung isang malakihang upload na lang, isang bigla na lang. Ganun. Mhm. Para sa inyo mga veterano, no, merong kahit gaano kayo ka-humble, kagaya ng kung gaano ka ka-humble Mm. ngayon, hindi maikakaila na meron kayong nadala, meron kayong kontribusyon sa kung paano lumago yung liga, paano siya Mm. nag-progress ng 15 years na yan. Ano sa tingin mo yung parte ni Batang Rebelde doon sa 15 years ng flip top na yan? Siguro ano, yung yun nga, yung meron kayong makikita na hindi kayang gawin ng karamihan, yung mga freestyle nga, yun. Tingin Mhm. ko yun yung ano eh. Kasi ano din talaga siya eh, kumbaga, kailangan mo din talaga siya eh, bilang ano eh, bilang battle rapper eh. Kumbaga, sabi nga ni Boss Ari, yung freestyle, kumbaga parang 30 to 50% yan ang pagiging rapper mo eh. Mm. Dati. Parang, I mean, siguro, nanggagaling to dahil sa pinanggalingan kong era. Pero yun, kumbaga sa akin, may mapapanood kayo na hindi nagagawa ng iba. Oo. Ganun, parang ganun. Kumbaga, hindi ganun kadami yung kayang isugal yung mga ganun. Mhm. Ganda. Yun, yung mga risking material or kung Yeah. ano man. Yun. Huling tanong. Feeling ko yun lang naman. Tsaka ako lagi Go. pinakamaaga pag may battle ako. Yun. Yun! Never kang papakyuin ng crowd. Oo. Parang may event nga na inay love you ako ni Arik nun eh. Dahil maaga ka. Yun. Oo, ako yung pinakauna sa B-side. Wow. Ikaw nagbubukas. Ikaw Yun. nagbubukas sa Mm-mm. venue. Lesson yan. No, 'di ba? Isipin mo kahit gaano ka Yun nga. veterano, men. Yun nga yung Ah, sinasabi kong ano yung disiplina. Yung ganun. huling dalawang tanong na lang. May advice mo sa mga, kasi nakita ko naglabas ka ng video na para sa mga gusto pumasok sa battle. Hindi makalimot. Para hindi makalimot, may technique kang sinasabi kay ma'am, yung Oo. mataba na, yung chubby. Pero kung gusto mo yung ituloy yun, kung nyari hindi mo nalimutan yung sasabihin mo doon, anong advice mo sa mga gusto pumasok sa battle rap? Siguro gustong pumasok sa battle rap. Tsaka sa mga bago rin, mga bagong pasok. Sa mga gustong pumasok, lang, kumbaga sipagan nyo lang talaga kasi marami ng liga ngayon eh. Kumbaga mas madali na ngayong mapanood ka eh. Hindi tulad dati na pag gusto mong bumatel, makikilala ka lang kung saan ka bumabatel. Yeah. Alam mo yun? Hindi tulad ngayon na, ayan na, may pulo na, tumatanggap na sila ng kahit zero experience. Alam mo yun, ganun kaganda. Ganun kaganda ngayon. So, ang pinaka-advice talaga is simulan nyo. Mhm. Sa mga gustong pumasok, simulan nyo. Kumbaga, wag na kayong matakot. Kasi yun na yun eh, para malaman mo kung para sa'yo talaga. Tapos, sa mga bago naman, siguro, lang, sulitin nyo na yung gigil, yung apoy, sulitin nyo na. Kasi darating yung araw, mawawala talaga yan. Mhm. Ganda. Solid Yun dun. lang naman. Ah, Ewan ko siguro hindi nga lahat nawawala ng apoy, pero ako kasi matagal na talagang nawala yung gigil sa akin. Parang with any discipline, no, or with any sport, Mm. yung apoy o yung motivation, yung passion, may time talaga Mm. na mababayan Hindi mo siya no? maaasahan talaga. Hindi mo siya Ang maasahan. maasahan mo, discipline talaga. Ganda. So, minsan may time na, alam mo yun, nalimutan ko sino yun, si Invictus ata, na may battle lang na biglang nagpapasiklab ulit ng apoy, alam mo yun, biglang may magpupush sa'yo sa Totoo. May momentum. mga ganun din naman. Pero di mo siya maasahan. Kumbaga, Mm. habang nandiyan pa, sulitin mo. Pero, Sulitin mo na. kumbaga, gawa ka na ng system mo para kung sa Totoo, time na yun. Totoo. walang ganong klaseng push, kaya mo ituloy. Huling tanong, bago ka pakawalan, sabi mo introvert ka, hindi mo masyadong um, lumalabas. Pero, kunyari, nag-outing ang flip top. And for the rare reason ay sumama ka. Tapos, na-stranded kayo. Nang apat lang kayo na-stranded. Sino yung pipiliin mong Mm. tatlong kasama? 4 na Na araw. magsusurvive ka kasama yung tatlo na yan. Mm. Mahirap yun Siguro una dyan si Boss Ari.
Sino pa ba yung makaka-close Ang ko? galing Si pumili. Jonas. Pwede si Jonas. Aha. Sino pa ba? Kailangan ko nang yung dalawa dapat tahimik na rin eh. Ganda na konsiderasyon eh, no? Hindi survival Oo. skills, hindi yung Oo. tahimik lang kailangan. Tahimik. Sino pa ba mga GL siguro, si GL. Yan talaga. Parang kayo ni Enigma tsaka si GL. May sarili-sarili kayong spot sa isla, ano? Parang walang pansinan. Na si Parang Jonas ganun, okay umiikot lang sa inyo tatlo. Siya yung makikipagkwentuhan. Magkikita lang pagkakain eh, no? Ayos. Magtatanguan lang. Yan, parang ganun. Basta kailangan may isang kayang magkwento. Tas tatlong tahimik, no? Tapos tatlong tahimik na makikinig lang. Ayos. Sobrang salamat, Boss BR, sa time na binigay niyo sa amin, sa mga kwento. Alam ko, lalaban ka pa, di namin alam kung magiging nakakontribute ba kami sa mga angle na sa lahat ng mga interview namin, ang daming nire-reveal na storya. Di namin alam kung may pipitasin dito, pero salamat sa pagiging open, mag-share ng opinion, insight, history, pati yung mga story niyo. So, hanggang dito na lang itong episode na to. Topic tayo guys. Hanggang sa muli. Topic Squad out. Topic Squad. Maraming salamat guys. Thank you. Thank you, boss.